everyone! Good evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, kailangan daw ng matinding transformation. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang transformation tayo ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So alam natin na malapit na ang magsimula ang bakbakan ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. At ito nga, magkakaroon sila ng press conference na talaga namang aabangan natin lahat dahil syempre dito na ipapakilala ang mga kandidata na magiging officially candidates dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Syempre excited tayo dahil marami talagang mga frontrunner na kaabang-abang naman talaga ang kanilang laban dito sa competition. Ito yung masasabi ko na matinding bardagulan sa mundo ng national pageant, di ba? Sa Pilipinas. Kasi iba talaga. Madalas pag nagkakaroon ng matinding kandidata, 2, 3, ganun eh. Ito iba. Talagang lahat sila parang, oh my God, nandito sila at kaabang-abang naman. Last year, ganun din eh, matindi din yung bardagulan last year kung tutuusin ng mga kandidata. Nandiyan dyan si Emmanuel Vera, nandiyan dyan si Samantha Panlilio na ikinagulat din natin. Oh my God, nagbalik sila, di ba? And then, of course, yung paglaban ni Samantha Panlilio talaga ikinagulat natin yun eh. And then nandiyan din syempre si Pauline Amelex at si Michelle D. Ayan yung mga kandidata na inabangan natin yung nakaraan taon. Pero kasi sa competition nila, syempre nakita natin yung performance na umariba. At CJ Apiasa din, nung nakaraan taon talaga kinagulat din natin. Kumbaga parang nakita natin yung performance talaga ng mga kandidata na umariba talaga ng todo-todo, 'di ba? Kung iisipin mo dito, malalaman mo kagad na antindi ng labanan noon. Nung nakaraan taon matindi din kasi sobrang dami din nila eh. So, nakita natin si Samantha Panlilio, iba din talaga yung inoffer na ganda at yung performance. Pero pagdating sa final competition, bigla siyang nawala sa eksena. Ganon din si Emmanuel Vera na ayaw din talagang magpakabog at parang feeling ko anytime kukuha siya ng corona noong nakaraang taon pero nawala din sa eksena. Ito pa ay isang third runner-up sa Reina Hispano-Americana ha. And then si Pauline Amelex na talaga naman, oh my God, talagang parang feeling ko si Pauline Amelex na susungkit ng corona ng Miss Universe Philippines noong nakaraang taon. Pero nabigo din si Pauline Amelex, masungkit yung corona. CJ Apiasa nag-first runner-up. Chris Nangravides, isang baguhan na talaga namang kumabog din ang performance pero nawala sa eksena, di ba? So kung iisipin mo, talagang isang babae lang ang hahanapin dito sa Miss Universe Philippines. At kahit sabihin pa natin, nako, etong kandidatang to galing sa ganito, galing sa ganyan, hindi natin alam kung siya nga ba ang kokoronahan, di ba? Sa ngayon, talagang masasabi ko, syempre, kaabang-abang ang magiging performance ngayon taon na to ni Stacey Gabriel. Dahil si Stacey Gabriel, kung titignan mo, my God, nakakatakot din to si Stacey. Alam mo kung paano to magtrabaho at alam mo kung ano ang eksenang gagawin niya talaga sa competition. So, medyo nakakakaba kung iisipin mo. And then, ngayon, titignan natin kung ano nga ba ang ipapakita ni Stacey Gabriel dito sa competition na Miss Universe Philippines. Pero sa totoo lang ha, ako, sasabihin ko sa inyo, kung wala siyang papakita na transformation at talagang wala siyang matinding game plan, mahihirapan siya masungkit ang corona kahit ano pang talino niya at ganda niya. Kasi kailangan din talaga yung game plan mo talaga eh, sasanayon sa'yo doon sa laban ng iba. Diba? Kumbaga parang ikaw talaga yung magtatap. So, nakikita ko na very strong guest, pero syempre tingnan natin kung anong eksenang gagawin niya. And then, isa pa, syempre inaabangan ko, this is Cyril Payumo. Beauty ni Cyril Payumo, to be honest, ang ganda-ganda. Sobrang winner. Sabi ko nga, ito na yung parang hinahanap mo na susmitasan ng Pilipinas or Charlene Gonzalez 2.0 eh.
matangkad, mahaba ang mga bias, maganda talaga yung katawan. Kumbaga kung iisipin mo, kailangan lang nito siguro, kailangan konting papayat, pagkatapos turuan ng matinding pasarela. Pero kung wala siyang gagawin na, alam mo yung gagawin niya, strong ang kanyang beauty, at wala kang makikitang transformation sa kanya, mahihirapan pa rin siya manalo dito sa competition ng Miss Universe Philippines kasi parang feeling ko galing na kasi siya sa binibining Pilipinas. So, syempre mag-e-expect ka sa kanya na magle-level up talaga ang performance niya ng todo-todo. Pero kung ano yung ginawa niya sa mga pageant na sinalihan niya at dinala niya lang dito sa Miss Universe Philippines, I think mahihirapan siyang pumesto, lalo na matindi ang labanan ngayon. And then, isa din sa mga titignan natin si Natasha Jong. Si Natasha Jong kasi, iba din talaga to pagdating sa communication skills. Pero gusto ko yung personality na meron siya kasi mapaglaro din to eh. But, dark horse ang drama niya dito. Kaya lang syempre, kung wala din siyang transformation na gagawin sa sarili niya para mapansin sa competition, hindi talaga siya mapapansin ng tuluyan. Sa sobrang dami ba naman ng magaling na kalaban, kailangan talaga meron kang plano, meron kang papakita na kakaibang action para dito sa compete mo, di ba? And then, Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria Velasquez Vincent, sa totoo lang, magaling ang communication skills nito. Hindi na tayo dapat magulat at hindi tayo dapat magtaka kasi alam na natin yung kalibre na meron talagang isang Victoria Velasquez Vincent. Parang feeling ko kaya ni Victoria pumalo hanggang top 5 uli ng competition eh. At possible din na hindi siya mapansin at mawala sa eksena. Sa ngayon, si Victoria Velasquez Vincent, ang inaabangan ko kasi sa kanya, ano ba yung ipapakita mo sa aming bago? Kasi parang feeling ko, dapat more experience, more challenge talaga. Yung para i-level up mo ang sarili mo, lalo na kung pangalawang beses ka na sumali. Sa totoo lang, malaki yung chance niya para sa corona ng Miss Universe Philippines. Pero dapat alam mo kung ano yung atake talaga eh. Kung saan ka magsisimula dapat umatake. So, dapat yung galawan mo nakita na mas bago, mas pasabog. Ewan ko kung ako lang ang nakaramdam nito. I'm sorry for Victoria Velasquez Vincent. Doon sa interview niya, napansin ko na parang ang bigat nung dating, ang bigat nung energy, ang bigat nung pasok. Parang feeling ko hindi niya nai-enjoy. So, dapat niyang gawin, I think, kesa sa mag-focus siya, ng concentrate talaga doon kung paano kukunin ng corona, i-enjoy niya yung momento. And then, siguro ang the best na gawin niya, kailangan siguro gawin niya ng ipihit yung sarili niya na transformation talaga para makuha niya yung attention na magiging hurado dito sa competition. Kailangan niya magpakita ng panibago eh. Kailangan niya magpakitang gilas para, alam mo yon, magustuhan siya ng more. So ngayon, parang feeling ko tagilid talaga ang isang Victoria Velasquez para sa corona. But umaasa ako na maintain niya yung kanyang laban dito hanggang sa top 5. And then, tignan natin kung ano yung ipapakita niya sa competition. Maaaring silent pa man siya kasi maaga pa naman. But I'm so excited for her. So, yun, nandoon ako, kaya lang a little bit afraid. Kasi kanina, napanood ko yung interview, parang feeling ko, yung sa Aces and Queens, parang feeling ko iba yung atake, parang medyo may something missing sa kanya na hindi ko maintindihan. Pero kapag nakikinig na ako kay Kyle, talagang ramdam mo na sobrang grabe, parang ang ganda ng energy, ang ganda ng personality. So sana ganun lang yung gawin ni Victoria, chill lang, and then i-enjoy lang niya yung moment para alam mo makuha niya talaga yung corona, di ba? And then of course sino pa ba? Anita Rose Gomez. Si Anita Rose Gomez, syempre excited ako sa ipapakitang laban dito ni Anita Rose. Mataas yung expectation kasi syempre last year pumalo si Zambales ng first runner-up. So ngayon, titingnan natin kung kaya yung pantayan ni Anita. Si Anita kasi galing na siya sa Miss Philippines Earth, di ba? Sa Miss Earth Philippines. So tignan natin kung ano ang bago sa kanya sa ipapakita niya dito sa competition. Pero performance parang feeling ko kakabog siya. And then of course, Chris Stephanie Hanson. To be honest, talagang ito, yung timeless beauty na talagang masasabi mo, oh my God, ang ganda-ganda niya pa rin. So, parang feeling ko isa to sa mga malakas talaga sa laban ng Miss Universe Philippines. So, possible talaga siya na makarating sa top 5. At nakikita ko na kaya kumabog.
Pero syempre, sabi ko nga, kung wala silang ipapakitang bago sa competition, talagang maliligwak sila ng bonggang-bongga. So, transformation to attack na like a very strong and powerful. At ano ba ang paandar, ano ba ang pasabog, ano ba ang eksena. Sa totoo lang, ayan lang yung aabangan natin sa mga bagong to. Either Christy McCary, ganun din. So, aabangan mo sa kanya na ano ba ang paandar mo sa competition na to, ano ba ang eksena, ano ba ang pasabog, paano ka magta-transform. Ayan, tatlo sila. Kahit si Atisa Manalo. Atisa Manalo, syempre, isa sa mga top contender talaga. Aminin natin o hindi, sa lahat ng mga kandidata dito, parang ang isang pangalan ng Atisa Manalo ang pinakamalakas at pinakamalaki. And then, of course, sa kanya talaga nakatutok ang lahat. So, parang kung kakabugin nilang lahat, parang kaya ba ninyong labanan talaga ang isang Atisa Manalo? Ganong kalaki. So, kasi si Atisa Manalo, sa totoo lang, kapag pumunta ka sa ibang social media ng taga-ibang bansa, kilala nila ang isang Atisa Manalo at pinag-uusapan nila doon. And then, kahit dito sa Thailand, pinag-uusapan ng Atisa Manalo. So, ganun laki yung pangalan niya. And then, of course, mataas yung expectation talaga sa kanya ng hindi lang ang mga Pilipino ng buong mundo. Kaya nga, sabi ko nga, maganda yung nakikita natin kay Atisa Manalo kasi she working hard. Nakita natin na talagang tinatrabaho niya na ngayon. And then, I'm so excited kasi parang feeling ko, magpapakita siya ng transformation talaga sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. Ayun yung dapat gawin ng ibang kandidata na sumali na sa iba't ibang klase ng national at international pageant. Una, kailangan talaga nila trabahuhin ng todo-todo. Pangalawa, syempre tignan nila yung looks nila kung oobra pa rin ba yung ganitong eksena ko sa mga magiging eksena ko dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Sabi ko nga, Michelle D, mataas ang iniwan na standard kasi ni Michelle D. Kahit sabihin pa natin naka-top 10 lang to sa Miss Universe, pero grabe yung expectation talaga sa mga susunod natin kandidata. So kung walang transformation na magaganap sa kanila, possible na makakuha ng corona dito yung mga baguhan. And then, watch out sila dito kay Kyle Carter ng California, North California ba? Kasi iba talaga ang vibes niya. Iba yung spirit. So, yung iba naman, sinasabing ganun, magaling ang communication skills. Communication skills, hindi yun key para manalo ka sa competition. Kailangan talaga makitaan sila ng total package, body, beauty, and brain. So, kahit anong kulay pa nila, kahit sabihin pa natin gaano sila katangkad or kaliit, pero kung talagang bubuo sila ng total package and then makikita yung kakaibang charisma nila to become Miss Universe Philippines, oh my God, ayun ang mananalo. And then, of course, abangan natin, ano nga ba ang advocacy ng mga kandidatang to at paano nila ilalaban bilang transformational leader, di ba? So, yun. So, ang mga hinihintay ko sa kanilang lahat, sa mga nabanggit natin kandidata is yung transformation na gagawin nila para sa competition na Miss Universe. At yun yung abangan ninyo. Kung sino nga ba ang papalo, sino nga ba ang magta-transform, sino nga ba talaga ang malakas sa kanila. Kahit may experience na yan, pwede pa rin sila makabog ng ibang kandidata. Diba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell. Lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!